Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, hindi magkamayaw ang mga studio audience dito po sa Itbulaga na pinapangunahan po ng mga Dabarkads host natin. At mas lalong pinasaya at pinainit nga po ng mga clones natin na si Lucky, Rochelle at Arman Mandapat ang studio po ng Itbulaga dahil meron silang inihandog na song para po sa mga viewer. Kung inyong napansin mga Kadabarkads, rotation po ang schedule ng mga clones na nakakontrata po sa programa ng Itbulaga. Lalo tigit may ibang commitment po ang ibang mga clones natin katulad po ni Roel Carino na everyday pong nag-school, pumapasok sa eskwelahan kaya po komplikado ang kanyang schedule sa naturang programa. But every time po na free siya yung schedule niya, makikita natin siya sa Itbulaga. Pinaprioritize kasi ni Roel ang kanyang pag-aaral. At naiintindihan naman yun ng TBJ Production or ni Bossing Vic Soto. Samantalang ang mga singing queens natin, still wala pa rin po sila ngayong araw, kaya marami-rami na din po talaga ang nakakamiss sa kanila. Ang payo ko lang po sa mga Dabarkads na patuloy na naghahanap sa kanila, suportahan natin ang mga outside project sa Itbulaga ng mga singing queens natin kasi alam naman natin na hindi po talaga pang-araw-araw ang mga singing queens dahil andyan po ang mga clones natin na talaga naman po ang patok sa masa. Pero syempre, waiting pa rin po tayo sa bagong segment na kung saan isasalang ang mga singing queens. Samantalang lubos naman po ang pasasalamat ni Kakay Bautista sa TBJ at syempre sa Itbulaga. Sabi niya, salamat lagi sa tiwala sa aking bossing TBJ. Bilang performer, napakasarap palagi kang pakantahin, pasayawin, or just let you shine kasi naniniwala sa anumang talento meron ka. Dead masamali sa huli kasi masaya ako. Have a nice day everyone. Disclaimer, no copyright infringement. Kasi po madalas mga Kadabarkads sa copyright yung mga song na ganito na talaga namang kaboses nila talaga. Like Jerome Ibardome na lagi pong nakaka-copyright yung mga song niya kahit siya naman talaga yung kumanta. And speaking of Jerome Ibardome, mga Kadabarkads, namimiss na pala siya nitong si Roel Carino. Sabi nga po dito, he told me last night that he wanted to sing this kasi namimiss niya na raw si Jerome Ibardome. Namimiss na po ni Roel Carino, kaya naman napakanta po siya. So, yung iba pong mga fans, sana wag na pong mag-away-away kasi napakaganda po talaga ng samahan ni Roel and syempre ni Jerome Ibardome. At hopefully, makita natin muli sila na magkasama sa isang frame or sa isang event. At alam niyo ba mga Kadabarkads, hindi lang po daddy ni Yonyel Kim ang nandirito sa ating bansa, maging ang mami niya present din po. Makikita nga dito sa ibinahagi po ng isang account na kasama ni Yonyel Kim, ang kanyang mommy, ang kanyang daddy, na talaga naman kumain sila sa labas, together, sinelebrate ang bonding, ang moment na magkakasama sila. At eto pa ang isang nalaman natin. Si Yonyel Kim pala mga Kadabarkads ay nag-perform ng mandatory military service for 18 to 21 months. Grabe. Sabi nga dito, 5 years ago, proud of you, Yul. South Korea requires all able-bodied male citizen to perform mandatory military service for 18 to 21 months, typically between age 18 and 28. Service lands vary by branch. Army Marines, 18 to 21 months, Navy, 20 to 23 months, and Air Force, 21 to 24 months. With options for alternative social service roles. So kaya pala itong si Yonyel Kim, maganda po yung tayo niya, maganda yung katawan niya, dahil siya po pala ay sumalang sa mandatory military service. Grabe, nakaka-proud namang talagang tunay si Yonyel Kim. Samantalang after 13 years, meron pong child star na nagbabalik
sa Itbulaga. Walang iba kundi po si Echo. Naalala niyo pa ba siya mga Kadaber Cats? Si Echo mga Kadaber Cats ay sumali sa That's My Boy taong 2013. So siya po ay first runner-up. So eto na siya ngayon mga Kadaber Cats. Sobrang pogi, sobrang cute pa din at marami nga pong nagsasabi na sana pakantahin siya at kuhanin siya ng Itbulaga at i-partner kay Raisa May soon. Ang kulit nga mga Kadaber Cats sa mga nababasa ko po na sana i-partner at gawa ng love team kay Raisa May itong si Echo na which is pwedeng-pwede nga naman. Marami pong nakamiss sa kanya, marami po ang nahumaling sa ganda ng kanyang boses. And syempre mga Kadaber Cats, maraming nagsasabi na kamukha daw ito ni AZ Guzman. What do you think mga Kadaber Cats? Agree ba kayo? Kasi may itsura talaga itong si Echo. Talagang nag-glow up siya. Sabi nga dito ng isang Daber Cats natin, sana kunin siya ng TBJ at siya na rin ang kalab team ni Raisa. Bagay sila TBJ. Kunin nyo na siya, gawin sanang regular sa EV. At meron na pong love team, hashtag Rice Koyi, kilig overload na to. May nag-comment pa na sana lagi din siya sa Itbulaga, grabe palakpakan ng audience, pagkanta niya, galing pa din. So sana pumapansin po ng Itbulaga at ng TBJ Production ang panawagan ng mga Daber Cats natin na kuhanin itong si Echo sa noontime show na Itbulaga. Samantalang kakapasok lamang po ng balita mga Kadaber Cats, isang noontime host ang natalo po ng 1 bilyong piso. Sino yan? Walang iba kundi po si Mr. Willie Revillame. Higit 1 bilyon ang natalo sa casino. Sabi nga dito, inamin ni game show host Willie Revillame na totoo ang balita na milyon-milyong piso ang natalo nito sa pagsusugal at sa katunayan, umabot pa sa higit 1 billion ang nasunog niya sa casino. Malaki ang natalo ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya nayayabangan ng mga tao sa akin kasi sinasabi ko yung totoo eh. Ani Willie sa panayam ni kay attorney Karen Jimeno sa programa at the forefront ng Billionaire News Channel. Sometimes when you say the truth, ang tingin nila mayabang ka. But that's the truth, hindi ako nagsisinungaling eh. More than 1 billion ang natalo ko sa casino, dagdag pa niya. Ngunit para kay Willie, hindi naman umano sayang ang mahigit 1 billion na nawala sa kanya dahil may natutuhan siya rito. Hindi naman sayang. Learning yan sa akin na talagang hindi ka mananalo. Kasi talagang hindi ka titigil eh kapag pumunta ka doon, talagang doon ka na. Anya pa. So grabe din po yung 1 billion mga Kadaber Cats, hindi po biro yan. Pero para kay Mr. Willie Revillame, hindi po siya nanghihinayang kasi nga po isang learning na naman ang kanyang natutunan. Actually, mayaman naman yan si Mr. Willie Revillame, nag-enjoy na lang yan siguro, kaya ginusto naman niya yun. At alam niya naman siguro na possible na matalo siya ng ganong kalaking halaga. So, anong masasabi ninyo dito mga Kadaber Cats? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.